Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at muli po tayo mag-share ng ating pong daily devotion. At nandito na nga po tayo sa chapter 25 ng Leviticus, at ang aking pong i-share ay dito po sa chapter 25 verse 1 to 8 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, ang taon ng pamamahinga. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises nang sila ay nasa bundok ng Sinai, sabihin mo sa mga Israelita, pagpasok nila sa lupaing ibinigay ko sa inyo, pati ang lupain ay pagpapahingahin tuwing ikapitong taon upang parangalan si Yahweh. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong bukirin at aalagaan ang mga ubasan. Ang ikapitong taon ay taon ng lubos na pamamahinga ng lupain, 1 taong nakatalaga para kay Yahweh. Huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukirin, at huwag pipitasan ang mga punong ubas na hindi naalagaan. Ang lahat ng maaani roon ay para sa lahat. Sa inyong mga alipin, sa mga bayarang manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga awan at iba pang mga hayop. Verse 8 po, last verse. Ang taon ng paglaya, bibilang kayo ng 7 taon, bale 49 na taon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga banal na salita. Glory to God po. Dito po sa talata ng aking binasa, makikita po natin na nakatala po dito yung pong taon na kung dapat po tayong na taon na pamamahinga. At sinabi nga po ni Yahweh kay Moses daw nang sila nasa bundok ng Sinai na iparating po sa mga Israelita na pagpasok ng papunta po doon sa ibinigay na lupain po ng ating Panginoon sa mga Israelita, ay kailangan din po nilang pagpahingahin pagsapit po ng 7 taon na hindi po nila dapat tamnan. At sinabi nga po dito na sa tuwing ikapitong taon, ito yung po yung taon na upang parangalan po si Yahweh po. Sinabi rin po dito na 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukurin at aalagaan, pati po yung mga ubasan, at ang ikapitong taon ay yun po yung pamamahinga na itinakda po ng ating Panginoon sa mga Israelita po. Pati po yung kanilang tanimang lupa na ibinigay po ng ating Panginoon ay kanila pong pamamahingahin pagsapit po ng ikapitong taon, na 1 taon po nilang hindi po nila kanilang tatamnan yun. At dito nga po natin makikita na lahat po ay nilatahala at pinaalala po ng ating Panginoon. At sinabi nga po dito sa verse 6, ang lahat ng maaani roon ay para sa lahat, sa inyo, sa inyong mga alipin, sa mga bayarang manggagawa, mga dayuhan, sa inyong kawan, at iba pang mga hayop. Dito po natin talaga makikita na yung pong kabutihan po ng Panginoon, kung paano po talaga itinagay, kung paano po itinuturo sa mga taga-Israelita na kung ano po yung kanilang dapat gawin. Na dito po talaga natin makikita na kapag po tayo ay marunong sumunod sa Panginoon, lagi po nakagabay, lagi po nakakibat sa atin ang ating Panginoon. Kaya kung sa buhay po naman po natin, minsan bagamat tayo may mga pinagdadaanan na hindi natin inaasahan, darating na mga pagsubok, ay yun po sadyang nakalaan na tinakda po ng ating Panginoon para sa atin, para po natin lubusang makilala siya. So, purihin po ang Panginoon sa katagumpayan po sa buong 1 linggo na tayo ay ginabayan, nalagaan. Unang-una po yung ating kalusugan, na palagi po tayo po nasa maayos. So, ang papuri po ay lagi po nating ibalik, at ang pasasalamat po sa ating Panginoon. God bless po everyone. Bye-bye po. Magandang gabi po. Muli tayo po yung mag-share ngayon sa Leviticus chapter 25
verse 9 to 16. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, ang araw ng pagtubos, patunugin ninyo ang mga trumpeta sa buong lupain. Ang ika-50 taon ay ituring ninyong natatanging taon dahil iyon ay panahon ng pagpapalaya ng mga lipin para sila'y makabalik na sa sarili nilang sambahayan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito, na taon ng pagpapalaya at pagsasauli, huwag kayong magtatanim sa inyong mga bukirin at huwag din kayong mag-aani o mamimitas ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Sa taong ito, lahat ng mga ari-ariang ipinagbili sa inyo, ibalik ninyo sa may-ari. Kaya kung kayo'y magbibinta o bibili lupain sa inyong kapwa Israelita, huwag kayong magdadayaan. Ang halaga ng lupa ay ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamamunga nito bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung mahaba pa ang taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa. Pero kung maiksi na lang, babaan ninyo sapagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupang iyon kundi ang dami ng magiging ani nito. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isishare ko po ngayon, Leviticus chapter 25, verse 17 to 23. Huwag kayong magdadayaan, sa halip ay matakot kayo sa akin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kaya ingatan ninyo ang mga tuntunin at iyong tutuparin ang aking mga utos upang kayo'y manatiling matatag sa lupain pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng masagana, hindi kayo magugutom at magiging tiwasay ang iyong pamumuhay ninyo sa lupain yon. Huwag kayo mag-alala sa kakainin ninyo sa ikapitong taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganahin ko ang inyong ani tuwing ika-6 na taon at magiging sapat yun para sa 3 taon. Kayo'y magtatanim na sa ika-8 taon, ngunit ang dati pa rin ninyong inaani ang kakainin ninyo hanggang sa anihan ng ika-9 na taon, paglaya ng ari-arian. Hindi ninyo may pagbibili ng lubusan ang lupain sapagkat yun ay akin. Pinatitirhan ko lamang sa inyo yun. Amen. Levitico chapter 25 verse 24 to 30. At sa buong lupain na iyong pag-aari ay magkakaloob kayo ng pangtubo sa lupain. Kung ang inyong kapatid ay naghihirap at pagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paparoon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kaniya at tutubusin ay pinagbili ng kanyang kapatid. At kung ang taong yaon ay walang manunubos ase yumaman at nakasumpong nakasapataan upang matubos yaon, ay kanyang bibilangin ang mga taong pagkatapos ng kaniyang naipagbili at sasauli ang labi sa taong kanyang pinagbilhan at babalik sa kaniyang pag-aari. Ngunit kung siya'y walang kasapatan upang maibalik niya sa kanyang pinagbili, ay matitira sa kapangyarihan ng bumili hanggang sa taon ng Hubileo. At sa Hubileo ay maalis ang kapangyarihan niya at ang may-ari ay babalik sa kaniyang pag-aari. At kung ang isang tao ay magbibili ng bahay na tahanan sa nakukutaang bayan, ay matutubos niya sa loob ng 1 buong taon pagkatapos ng maipagbili, sapagkat 1 buong taon ang kaniyang matuwid na pagtubos. At kung hindi matubos sa loob ng 1 buong taon, ang bahay na nasa nakukutaang bayan ay lalaging magpakailanman na pag-aari niya o bumili. Sa buong panahon ng kanyang lahi, hindi maalis sa kaniya sa Hubileo. Amen. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 25 verses 31 to 38.
Ngunit ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay ituturing na katulad ng bukid na maaring matubos, umabawi sa taon ng pagpapalaya at pagpasasauli. Maaring tubusin ng mga Levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila yun matubos, ibabalik yun sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagpapasauli, sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila dahil bahagi nila ito na ibinibigay sa kapwa nila Israelita. Pati ang mga pastulang na sa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili, dahil iyon ay pag-ari nila magpakailanman. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhay ng kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin niyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang maninirahan kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, naglabas sa inyo sa Ehipto para maibigay ko sa inyong lupain ng Kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Kagabi po, ang akin pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 25 verses 39 to 46. If one of your countrymen becomes poor among you and sells himself to you, do not make him work as a slave. He is to be treated as a hired worker or temporary resident among you. He is to work for you until the year of Jubilee. Then he and his children are to be released, and he will go back to his own clan and to the property of his forefathers. Because of the Israelites are my servants, whom I brought out of Egypt, they must not be sold as slaves. Do not rule over them ruthlessly, but fear your God. Your male and female slaves are to come from the nations around you. From them you may buy slaves. You may also buy some of the temporary residents living among you and the members of their clans born in your country, and they will become your property. You can will them to your children as inherited property and can make them slaves for life. But you must not rule over your fellow Israelites ruthlessly. Magandang pagpapalang gabi pa sa atin lahat. Ang aming pang ibabahagi ay sa Leviticus chapter 25 verses 47 to 55. Ang sinasabi po rito, kung dahil sa labis na kahirapan at mapilitan ang isang Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa isang dayuhang mayaman, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, amain, pinsan, kamag-anak o siya mismo kung kaya na niya. Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay kukwentahin mula ng bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya, at ang itutubos sa kanya ay katumbas ng sweldo ng isang manggagawa. Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang pagbabayaran ng tutubos. Ngunit maliit lamang kung malapit na ang panahong iyon, sapagkat ang itutubos sa kanya ay batay na dami ng tao na dapat pa niyang ipaglingkod. Ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod, ngunit hindi maaaring pagmalupitan kung hindi siya matutubos sa mga paraang nabanggit. Siya at ang mga anak niya ay palalayain pagsapit ng taon ng paglaya, sapagkat alipin ko ang mga Israelita at ako ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hindi ko po nabasa yung mula umpisa hanggang bago ako dumating dito sa aking verse na babasahin. Pero ang pagkakaunawa ko dito, meron po talagang panahon sa paglaya na ibinibigay. May panahon kung
i-apply natin to sa buhay natin ngayon, dumarating sa buhay natin na tayo ay yung parang nakukulong tayo sa, nagiging alipin tayo ng mga pagsubok natin. Alipin sa pagsubok sa pinansyal, sa pamilya, no, kaibigan, sa ating lipunan, sa ating mga ginagalawan. Maraming umaalipin sa buhay natin na hindi natin alam kung kailan tayo makakalaya. Pero, 'di ba, ang Panginoon, dito sa Old Testament, ang Diyos, pinalaya niya mga Israelita. May panahon, nasa proseso yon, nasa proseso nasa proseso yung paglaya ng tao. May napapanahon. Kaya may parang season to sa buhay natin na napapanahon na naghihirap tayo. Minsan, nawawalan tayo ng trabaho, nahihirapan tayo para sa ating mga gastusin, di po ba? Pero, kumbaga, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Lahat ng ating gagawin, maginhawa man tayo, maghirap man tayo, lagi tayong umasa sa Panginoon na lahat to ay may panahon tayo ay makakalaya doon sa ating mga umaalipin sa ating mga paghihirap. Dito, 'di ba, ang sabi nga dito sa bungad sa chapter 25, ang taon ng pamamahinga, may mga kanya-kanya itong title, no? May taon ng paglaya, may taon ng pamamahinga, may paglaya din sa ari-arian, mga pagiging alipin. Dito tayo bilang mga Kristiyano, iba na yung takbo ng buhay natin noon sa noon ngayon, no? Mas kung sabi nga ng iba, bakit gano'n? Kung kailan pa tayo nagsisimba, saka pa tayo dumaranas ng mga pagsubok ito yung umaalipin sa atin, yung mga pagsubok na to. Hanggang kailan kaya tayo matatapos sa ganito? Ganun yung ating minsan nagiging bukang bibig. Pero ang nais ibituro sa atin ng parable na ito, magtiwala tayo sa ating Panginoon, kasi may tinuturo lang ang Diyos kung bakit tayo nagiging alipin dito sa tinatakbuhan ng buhay natin. Pero pag lubusan natin itong mauunawaan at na ipagkakatiwala natin ito sa Diyos, kapag mabilis kang lumapit sa Diyos, no, pansin nyo, ang bilis din natin na makakalaya doon kung ano man yung pagsubok at umaalipin doon sa atin, no. Mapapalaya tayo, hindi na natin kailangan pa magbayad pa, mag-offer para mapalaya tayo doon sa pagkaalipin sa atin, no. Pero pagka ikaw ay ginagawa mo to na solusyonan na makalaya ka doon sa pansarili mong desisyon, sarili mong paraan, ang tagal, di po ba? Ang tagal ng paglaya natin. Kaya pag sarili mo lang kakayanan, wala po tayong iba yung paraan ng Diyos. Kaya lagi tayong magtitiwala sa Lord na lahat ng anumang umaalipin sa atin, no, na mga pagsubok ngayon, dalangin ko po at patuloy na magpalakasan na tayo ay makalaya sa anumang umaalipin sa atin. Maging lumapit agad tayo sa Lord, ihingi agad natin yon ng tawad, na magbalik loob tayo para yung matanggal, makaalis tayo doon sa sa atin, nagbibigkis, nagtatali doon sa ating mga pagiging alipin natin. Marami pong salamat at God bless you all. Let's start. Hallelujah. Amen.